or sa PEI, no, ay maaaring malaki ang babayaran niya dito mga par, no. Kasi dahil nung nalaman mga par, no, tinanong siya nung pagpasok niya doon sa ospital kung may health insurance siya. Ang sabi niya wala pa kasi hindi pa siya nagsimulang mag-aral, no. And ang insurance sa school ay magsisimula pa lang pagka nagsimula ka rin mag-aral. And then tinanong siya yung health insurance niya dito sa PEI mga par, ay ang sabi niya ano pa, kakapasa lang niya, no, nung kanyang requirements na study permit, no. Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Yon, natin si Inday mga par sa kanyang school bus. So dito tayo sa ano ulit, sa ating field ating paboritong tambayan. Medyo hangin na. Dito natin pagkwentuhan yung isang ano, yung karanasan ng isa nating kababayan, no, na nagpaabot sa atin ng kanyang kwento, no. Inano lang niya doon sa messenger nga mga par, no, and napakahaba ngayon. Talaga nagkaroon siya ng time, no. Maraming salamat sa iyo par, no. Isa siyang student permit holder, no, study visa. Kaya siya nakapasok dito sa Canada. So 3 weeks pa lang bigla siya nagkasakit mga par. And ang problema, no, alam naman nating lahat na ang anong tawag dito, ang health insurance, no, or kagaya dito sa Ontario, no, after 4 months, no, kung hindi nagbago mga par, no, and kailangan mo magkaroon ng full time, no. Yun yung mahirap din dito sa Ontario, no. Nakuha ko nga yung uhip ko is after 4 months pa ng trabaho ko na full time, no. Sa PEI pala iba yung kanilang health insurance doon, no. After 3 months din sa kanila, pero wala naman siyang sinabi doon na kailangan may trabaho. Basta i-apply lang siguro, sa tingin ko wala, no. So basahin na natin to mga par, yung panimula niya, no, yung sa message niya, no, kasi maganda yung simula nung kwento niya. Ito yung panimula ng message niya mga par, no. Everything happens for a reason. Kaya maging negative man yan or positive, patuloy lang na magtiwala kay Lord. Yung faith lang natin kay Lord yung lagi nating pwedeng kapitan. Hayaan natin na si Lord ang mag-drive ng biyahe natin sa buhay, no. Napakaganda, no. Napakagandang panimula to mga par. Dahil talagang ang nangyari sa kanya ay talagang umayon sa kanya yung panahon, no. Hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng diskarte nito mga par, no. Kasi umayon talaga sa kanya yung panahon, no. So pakinggan natin yung kanyang kwento, no. So 2015 nung nagplant ng dream si Lord sa akin na mag-abroad. Fast forward to 2021, nagpray ako kay Lord and ask for His guidance and wisdom sa planning stage kasi ready na ako. May consultant din ako and yung partner schools nila is nasa BC, Alberta and mostly Toronto. Kaso mas pinili ko bro na mag-PEI. Kahit hindi nila partner school, may additional fee lang naman. Base itong decision ko doon sa na-research ko given yung mga factors na meron akong control and mga bagay na wala akong control pagdating sa Canada, no. So dumating siya dito mga par first quarter ng 2022, no. Na-receive niya yung approval ng study permit niya, no. Solo application mga par. Bakit niya ginawa, no? Dahil hinometize niya yung mga par, yung kanyang family, no. Sa Pilipinas, no. Isa itong napakagandang home ties, no. Pagka may family ka, no, iniwan mo, o isang magandang home ties yan mga par, no. Na talagang after school uwi ka talaga kasi yung family mo nandoon nga, no. Yun, ang initial plan namin din talaga ay mauna ako, no? Ansi kung okay ba dito. Isa pa, ayaw namin isabak sa unfamiliar environment yung panganay ko, and sabay-sabay kaming mangangapa given na merong disability yung panganay ko.
Dahil wala naman kami kamag-anak dito, mas makakabuti kung mauna ako, at least magamay ko na yung mga bagay dito, and maalalayan ko sila mag-adjust if sumunod na sila, no? So ayan mga par, napakagandang diskarte, no? Na ginawa niya dahil yun nga, nauna muna siya. Ito yung palang talagang realistic mga par, no? O practical, no, na gawin, na dapat mauna muna kung kaya, no? Kasi pag nagsabay-sabay nga, sabay-sabay kayong mga ngapa, no? And syempre may kasama kayong bata, may kasama kayong mga bata, no? Isa pa sa kailangan mong anuhin mga par, no? I-work out yung time nyo, kasi yung mga bata kailangan mag-aral, no? Kailangan may magbantay, hindi pwedeng wala mga par. Kaya yun, magandang diskarte niya, no? Ayun, sabi niya, while waiting ng alis ko papuntang Canada, inaral ko na lahat dito sa PEI. So yun, di ba? Nag-join ako sa mga group sa Facebook ng mga Pinoy dito sa PEI, at doon ko na-meet yung mga tumulong sa akin makahanap ng mauupahan para may matuluyan ako agad pagdating ko. And even work, bro. Meron na agad work na nakaabang sa akin pagdating ko. Bali inaantay na lang ako ng employer to work part-time. Kaya maganda talaga ang pinagbubutihan sa work, gaya nung nag-refer sa akin. Dahil if meron tayo kapwa Pinoy na i-refer, pagtitiwalaan tayo agad. So yun, napakagandang no? Nakakuha siya ng mga kaibigan doon sa pag-join niya sa group. At yun, yung nagtulong sa kanya sa bahay, sa trabaho, no? So yun, isa din sa mga inaral ay yung health card. 3 months waiting period normally ang health card bago makuha dito sa PEI. So ang ginawa ko, nagpasa na ako online kahit nasa Pinas pa ako. Tama, ganda ng ginawa niya ng mga par, no? Ayan, sabi niya rito, nagpasa na ako online kahit nasa Pinas pa ako. Ito yung hindi namin alam mga par, no? At na pwede, no? Pero siguro sa PEI pwede. Kasi dito sa Ontario mga par, no, kailangan mo kasi ng trabaho, no, bago ka makapag-apply ng na kanilang uhip, no? At least 4 months mga par, no, bago mo ma-apply yung uhip, no? Dito sa PEI hindi siguro kailangan. Pero naman na kasi ako proof of address dahil nakakuha na ako ng uupahan before pa ako dumating dito. Nakiusap ako sa landlord na bigyan ako ng lease agreement in advance kahit wala pa ako doon para magamit ko sa health card. Bilang isa ito sa mga requirements ako ng landlord ko. Dahil Pinoy din yung naglapit sa akin dito sa landlord ko, and tiwala sa mga Pinoy sila, kaya hindi ako nahirapan lumapit. So yung study permit, isa sa requirement, no? Pero dahil hindi pa ako nakapasok ng Canada, wala pa ako noon. Sabi ko na lang sa sarili ko, pag hinanapan ako, sabihin ko na lang na to follow na lang. At least ando na sa system yung application ko, and pending study permit na lang. To August 2022 ako dumating sa Canada. 4 weeks prior ng first day of school. 4 weeks prior ng first day of school, para magamay ko bus system and yung community, ma-familiarize ako. So meet and greet dito, sama sa mga Pinoy. Sama sa mga Pinoy events doon, para lumawak din connection ko, dahil solo lang ako and malayo sa family. Second week ko sa PEI, sakto nag-email yung health office. Sabi missing daw ako ng requirements. Submit ko daw yung study permit ko. So ayun, in-upload ko lang. So ayun, na-upload niya na lahat mga partner. Study permit na lang kulang. Siyempre pag land niya rito, tsaka palang ibibigay. At least yun na lang ang kulang niya. So after 2 weeks mga partner, nag-message sa kanya, in-upload lang niya, and then okay na, no? So magandang diskarte din, no? Pagka yung mga requirements is hindi naman kailangan na may trabaho. So yun, pwede nyo i-apply mga par kahit nasa Pilipinas pa kayo, no? Ito na mga par, no? And then hindi ko na lang babasahin kasi medyo mahaba na rito, no? Para maano na yung videos natin, no? And then one time mga par, may basketball sila, no? Pumunta siya sa basketball, naglaro siya, no? Sabi nga nito, full court daw, nakapaglaro lang siya ng isang laro, no? And then biglang mga par, no, bigla nanikip yung dibdib niya, no? Nahirapang huminga, no? So akala niya lang, medyo napagod lang, no? Kaya nagpahinga siya, no, ng 30 minutes, no? Pero hindi pa rin, no? Hindi pa rin
parang ano pa rin, no? Iba pa rin yung pakiramdam niya mga par, no? Kaya nagpaalam siya, no? At uuwi na lang siya, no? Pero pagsakay daw niya ng kanyang bisikleta ay hindi na niya kaya mga par, no? Kaya nagpahatid siya dun sa kasama niya, no? Ayun, nagpahinga muna siya sa bahay mga par, no? And ang problema ay talagang ano, parang sa tingin niya may kulang. Sabi pa nga niya sa ano, parang kulang siya ng oxygen, no? Parang may iba talaga siya nararamdaman. Kaya nagpadala siya sa emergency room mga par, no? Sa tumawag siya sa isang kaibigan niya, nagpasama siya, no? Nagpa-ano na siya sa ano, sa emergency room. So talagang medyo talagang iba na, no? Kasi emergency ano na siya, talagang sa emergency room siya nagpadala mga par, no? So hindi na basta-basta yung naramdaman niya, no? Kaya ayun, nangyari mga par, no? Dinala siya, no? Galing PI to New Brunswick, no? Sa ambulansya, no? Sa ambulance, no? Dinala siya 3 hours daw ang biyahe, PI to New Brunswick. So ibig sabihin mga par, medyo malala yung ano niya, no? Yung kanyang kalagayan, kasi dinala pa siya, no? Sa New Brunswick, sa ambulansya mga par, no? Pero FYI mga par, yung kanyang health card ay kaka-apply pa lang, no? Kaka-pasa pa lang niya nung kanyang study permit, no? Kaya ayun, siguro hindi na niya naisip to kasi siyempre emergency, di ba? Kaya ayun. And yun, inom siya ng gamot mga par, no? Doon sa ambulansya, no? Bago nandun siya sa ambulansya sa loob, nag-inom siya ng gamot hanggang nakatulog siya mga par, no? Pero ayun, pagising daw niya mga par, okay na pakiramdam niya, pero ayaw lang niya sabihin sa doktor dahil gusto pa niyang yun, mag-stay muna sa ospital kasi malay mo, di ba? Hindi pa siya talaga sigurado, gusto pa niya mag-stay muna, no? So yun mga par, naging okay na yung pakiramdam na niya, no? And ang findings mga par, no, ay mild heart attack, no? Yun yung findings sa kanya, mild heart attack. Kung hindi niya na-apply yung kanyang health insurance sa Pilipinas, no, yung bago siya pumunta dito sa Canada or sa PEI, no, ay maaaring malaki ang babayaran niya dito mga par, no? Kasi dahil nung nalaman mga par, no, tinanong siya nung pagpasok niya doon sa ospital kung may health insurance siya. Ang sabi niya wala pa kasi hindi pa siya nagsimulang mag-aral, no? And ang insurance sa school ay magsisimula pa lang pagka nagsimula ka rin mag-aral. And then tinanong siya yung health insurance niya dito sa PEI mga par, ay ang sabi niya ano pa, kakapasa lang niya, no, nung kanyang requirements na study permit, no? And ang kagandahan mga par, chinek doon sa system, no, yung sa health card niya sa PEI. Ang good news mga par ay nasa system na siya, no? Nasa pasok na siya mga par doon sa system ng health card ng PEI, no? So napaka ano niya mga par, napaka swerte, no? Dahil wala siyang binayaran mga par kahit $1, no? Sabi niya dito, pero wala ako binayaran bro kahit $1, no? Nasalo siya nung health card, no? Health insurance ng ano, ng PEI, no? So nakatulong yung pag-apply niya mga par, no? Before siya pumunta rito kasi malamang na process na yon, no? Tiningnan na yon. And may kulang lang siya na study permit. Kaya after 2 weeks nga minisit siya, pinasa lang niya. And then okay na, no? Pasok na siya, no? Na-process na yung kanyang health insurance, no? And then yun nga, no? No, thanks God kasi may nangyari nga sa kanya, no? At yun ang nakatulong sa kanya dahil mga par, no, kung wala yun, talagang malaki ang babayaran niya mga par, no? Malaki pag wala kang insurance dito, malaki ang babayaran mo sa ospital, no? Takot-takot ang babayaran mo rito. And siya ay isang study permit holder, no? Eh syempre magbabayad ka ng tuition, marami kang babayaran mga par, no? Hindi basta-basta. Kaya ayun, no? Napakaswerte, napakaganda, no? Napakagandang diskarte din mga par, no? Ang isa kong natutunan, kung aralin nyo nga mga par talaga, no, na number 1 yung kung saan kayo pupuntang province, no, at isa sa aralin nyo yung health insurance dito sa province or sa province sa pupuntahan nyo mga par, no. Tignan nyo kung pwede na mag-apply, no, kung hindi naman kailangan na trabaho, di kagaya dito sa Toronto, no. Kung pwede mo nang ipasa lang, no, kasi nandyan lang naman yan eh, i-message ka lang naman nila kung may kulang, no.
and then ipo-provide mo lang, no? Ganun na naman yun. So ayun, ano mga par, ang sa ngayon nadala niya ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at yung kanyang dalawang anak, no? So PR na sila mga par, last January 2025, no? Dito approval niya October 2024, then officially via email January this year lang. So yun, January this year na-receive nila yung kanilang PR card siguro yun, no? Kasi sinesend naman yun sa kanila, no? So ayun, napakaganda kwento mga par, no? At importante talaga na aralin nyo muna talaga yung province, no? Nagtanong-tanong siya mga par, and sumali nga siya sa mga group, no? Importante talaga yun. Sumali siya sa group ng mga Pilipino rin, mga kababayan natin sa PEI. Kaya nakakuha siya ng idea, tinulungan siya sa bahay, tinulungan siya sa trabaho, no? O bago pa lang siya dumating, may trabaho na nakabang sa kanya doon, no? So napakaganda mga par, no? Ang ano natin, no? Ang lesson na makukuha natin dito mga par ay talagang aralin nyo yung province kung saan kayo pupunta, no? At talagang i-assist nyo yung sarili nyo, no? Kung talagang kaya nyo, no? At yun, isa yun sa nakatulong sa kanya. Napakalaking tulong, no? And yun mga par, marami tayong mga Pilipino rito, no? Kahit sa province ka dito sa Canada pumunta, maraming mga Pilipino. May mga group chat yan sila, may mga samahan yan sila, no? So sali kayo doon. And ayun, kailangan talaga makihalubilo, no? Pagdating, no? Makisama dahil para lumawak ang inyong mga kakilala, dumami yung kakilala. And importante mga par, no? Kasi marami rin talaga tayong mga kababayan na tutulungan ka, no? Kaya wag mahiya, no? At magtanong, no? Dahil mga kababayan natin dito iba ay talagang matulungin din, no? Marami, no, mga par, no? Tutulungan ka sa lahat ng bagay. So ayun, napakagandang kwento mga par, no? At maraming salamat sa letter sender natin, no? Sa kanyang pagtsatsaga, no? Sa pagsusulat ng kwento niya. At yun, nahihiya nga lang siyang mga par, no? Kung sino sa ayaw niya magpamagid, kaya anonymous lang natin, no? Pero yun, shout out sa iyo par. Maraming salamat sa iyo and good luck sa yun, matatawag natin na na nakuha mo na yung iyong pinapangarap dito sa Canada na ma-PR, no? So ayan na, kasama na yung pamilya, no? Good luck sa inyo and congratulations, no? And sa journey nyo, yun, sana gabayan kayo ni Lord palagi, no? And sana magkita tayo, no? Sa darating na panahon, di natin alam, no? Sana magkaroon na tayo ng time na sana magkita mga par, no? Di natin alam, si Lord lang nakakaalam yan mga par. Kaya ayun, maraming salamat par sa iyong kwento, no? Napakaganda, no? At talagang makukuha na natin ng idea. Kahit ako mga par, no? May nakuha akong idea sa ano niya, sa kanyang kwento. And ayun, maraming salamat, no, mga par. So siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog mga par. To God be all the glory and we'll see you on the next one. Bye!